Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. So atin ang ituloy ngayon ang ating video presentation ngayong gabing ito from Factbusters PH. Narito. Magandang gabi, araw, hapon, kung anumang oras nyo po ito napapanood. Ako po si Kaburnok ng Factbusters PH and welcome po dito sa Punto por Punto. Isa na namang bagong topiko ang aking tatalakayin para sa inyo dito po sa Punto por Punto. Pero bago mo na yan mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayong isubscribe ang aming YouTube channel, Factbusters PH. Ayan po, Factbusters PH sa YouTube. Maraming salamat at aasahan ko po yan galing sa inyo, ano? Kaya sisimulan na po natin ang ating video, mga kapatid. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa ikalawang Timoteo 4:2, ipangaral mo ang salita. Maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon. Manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. Klarong-klaro po ng ating nabasa, no? Yan po ang ating mandate dito po sa ating YouTube channel. Kaya kung ikaw po ay gumagawa ng fake news, ano, at vina-validate mo yung iyong sarili na ikaw ay tama yung sinasabi mo, pero yung ending pala, hindi pala totoo, ay nako, talagang dapat nating sawayin yan ayon sa Biblia. Sa ating episode ngayon, isa po sa sasawayin natin ang isang kakaibang tinuturo ng mga Baptist pastors at yung iba pang mga ngaral ng mga Baptist, ano? Halimbawa, ito pong pangaral ni Dr. Gail Terrell, isa po siyang pastor ng Grace Baptist Church. At babasahin natin, mga kababayan, yung article niya na i-publish sa internet, itong Jesus Built a Baptist Church, o sa Tagalog, nagtayo si Jesus ng Baptist Church. Baptist ako dahil nagtayo si Jesus ng Baptist Church. Ganito po ang sinasabi. Inihanda ng Diyos ang isang mangangaral ng Baptist, si Juan Bautista, upang magturo at magbinyag sa mga mananampalataya. Inendorso ni Jesus ang mensahe at bautismo nitong unang Bautista, Mateo 3:1, versikulo 13 at versikulo 15. Itinatag ni Jesus ang kanyang iglesia noong mga araw ng kanyang personal na ministeryo. Ipinangako ni Jesus na ang kanyang uri ng pagbibinyag sa iglesia ay magpapatuloy sa buong kasaysayan na tinutukoy bilang Baptist Church Perpetuity. Inatasan at pinahintulutan ni Jesus ang kanyang iglesia na magturo at magbinyag sa kanyang kapangyarihan. Mula nang itinatag ni Jesus, ang uri ng mga simbahan ng Baptist ng Panginoon ay umiral na sa buong kasaysayan. Mateo 16:18, 28:16, 18 hanggang 20 at Gawa 16:5. Ayan, napakinggan niyo po ang sinabi ni Dr. Gail Terrell sa website. Sinasabi niya na ang Baptist Church daw ay itinayo ni Jesus at si John the Baptist daw bilang unang Bautista ay miyembro daw ng Baptist Church. Yan ang kanyang pinapalitaw. Oh, ito pang isa. Grabe naman ito. Itong Original Baptist Faith Defenders, isa pong grupo ito ng mga Baptist apologists. Kasama dyan si James Mark Orenciada at itong si Dino Diaz, mga kababayan. Alam niyo, meron po silang pinapakalat na kakaibang pagtuturo na ginagamit nila yan, yung style na ito sa mga debate na kanilang ginagawa. Halimbawa, ito ipapakita ko lang sa inyo ito. Para matunayan nila na si Kristo daw ay Baptist, ay ibabakita nila sa inyo ang Mateo 3:16, yung sa Greek. Kasi yung nakasulat daw, Baptistes. Ayan, Baptistes. So, lumalabas daw na dahil sa Greek na Baptistes, ay kagad si Kristo ay Baptist. Yan ang kanilang conclusion. Pati nga yung mga apostol, hindi rin nakaligtas. O eto, yung style talaga nila, panoorin ninyo paano nila ginagamit yung style na ito sa kanilang mga naging debate online. O eto, panoorin natin. Iwanag po, tinatanggap mo ng mga apostol Baptist. Oo. So tinatanggap mo ang mga Apostol Baptist? Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Baptist na silang... So tinatanggap mo ang mga Apostol Baptist? Yes or no? Tinatanggap ko pa
kapatid na sila ay mga baptizer or baptist. So sumasang-ayon ka na mga apostol ay baptist. Yes or no? Yes, sangayon ako na ang apostol ay baptist. E di ngayon sumasang-ayon kayo mga apostol ay baptist. Yes or no? Baptist po yan, bautismador, kahit kami, sinabi ko na sa iyo kanina na kahit kami, baptist kami. Sang-ayon ka na si Pedro ay baptist dahil siya ay nagbabautismo at ang miyembro siya ng church at yung mga miyembro dyan ay bumabautismo rin. Sang-ayon ka na ngayon na yan ay Baptist Church, yes or no? Sang-ayon ako siya na baptist noon. Ulitin ko ha, tanggap mo nga na ang mga apostol ay baptist. Yes or no? Yes, then nagbabautismo nga sila. Ayan, so napanood po natin yung style ng mga taga-original Baptist Faith Defenders. Kakaiba yun At hindi lang yan mga kababayan. Mayroon tayong nakita sa internet, isang mangangaral ng Baptist Church. Pakinggan ninyo yung kanyang mga sinasabi. Jesus is a Baptist because he was baptized by John the Baptist. Ay kung nabautismo nyo ng Mormons, si Kristo Mormons. Tama? Ay kung nabautismo ng Katoliko, di si Kristo Katoliko. Ay kung nabautismo ng saksi ni Jehovah, di saksi siya. Ay paano yun? Nabautismo siya ng Baptist? Ano yun? Ay yung apostles, nabautismo ng Baptist. Aba, grabe naman yan di ba? Kakaiba talagang aral na yan, ayon po sa mga Baptist apologist at mga pastor ng Baptist Church, si Kristo daw ay Baptist dahil nabautismoan siya ng isang Baptist na yan daw ay si Juan Bautista. Alam naman po natin, mga kababayan, ang salitang Baptist ayon po sa Random House Webster's College Dictionary, ito po ay isinulat noong 1991. Sa page 108, ang sinasabi, ang Baptist daw ay number 1, a member of a Christian denomination that baptizes believers by immersion. So, ibig sabihin, isang Baptist church, isang iglesia, isang relihiyon. Pangalawa, a person who baptizes ay tinatawag na Baptist, mga kababayan. Ibig sabihin, ang Baptist, pwedeng isang denominasyon o di naman kaya ay yung tao na nagbaptize, mga kababayan. So, yan po yung Baptist. Ngayon, parang lumalabas, ito pong statement nila na ito ay misleading, mga kababayan. Bakit misleading, mga kababayan? Siyempre, hindi naman lahat ng mga tao na nabaptize ay miyembro ng Baptist denomination, mga kababayan. So talagang kakaiba at misleading po yan. Para ma-avoid natin ang misleading statement, ay ibahin natin yung gusto nilang ipalitaw talaga. Kasi ganito yung ipinapalitaw talaga nila. Si Kristo ay miyembro ng Baptist Church dahil nabautismuhan siya ng isang Baptist. Yan talagang gusto nilang ipalitaw, mga kababayan. Ang tanong, itong statement ba na ito ay totoo? Susuriin po natin yan, mga kababayan. Pati nga itong yung Baptist phrase sa Mateo 3:16, nabasa yung salitang Baptist phrase doon sa Matthew 3:16 sa Greek ay automatic si Kristo daw ay Baptist na rin. Nako, susuriin natin yan. Alam naman natin, yung denomination na Baptist at yung person na nabaptize ay tinatawag na Baptist, alam ninyo, mga kababayan, mukhang merong fallacy dito, Hindi kasi lahat ng mga tao na nabautismuhan na Baptist ay kaanib ng denomination na Baptist, mga kababayan. Anong fallacy po yan? Di fallacy of equivocation. Ano po ba itong fallacy of equivocation? Babasahin po natin sa internet. Ganito yung sinasabi, ililiwat natin sa Tagalog. Ang fallacy of equivocation ay nangyayari kapag ang isang pangunahing termino o parirala sa isang argumento ay ginamit sa isang hindi tiyak na paraan na may isang kahulugan sa isang bahagi ng argumento at pagkatapos sa isa pang kahulugan sa isa pang bahagi ng argumento. Yan po ang fallacy of equivocation. O para mas maunawaan ninyo. Halimbawa, all trees have barks. Every dog barks. Therefore, yung conclusion, kagaya naman ginagawa ng Baptist, every dog is a tree. Tanong, kung ang lahat ng puno ay may barks at every dog barks, ibig bang sabihin nito, lahat ng dog ay tree na yon? Nako,
Yan po yung equivocation fallacy. Kagaya din nito, mga kababayan. Kung ang denomination ay tinatawag na Baptist at yung tao, halimbawa, ako, nagpapabaptize ako, automatic Baptist na ako, ibig bang sabihin, ako ay miyembro na ng Baptist denomination? Naku, mali Okay, so ganun po yun, mga kababayan. Kaya isang panlinin lang ang mga sinasabi ng mga mangangaral na ito, mga kababayan. Tanong, ano ba ang patunay na hindi kaanib ng Baptist Church ang ating Panginoong Jesucristo dahil nabautismuhan siya ng isang Baptist? Ayon po sa Mateo 16:18, itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, mga kababayan. Pero ang tanong, noong sinabi ba ni Kristo na itatayo niya ang kanyang iglesia, buhay pa rin ba itong si Juan Bautista na sinasabi nilang unang Baptist daw? Suriin natin. Basahin natin ang Mateo 14:10 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Kanya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Klarong-klaro. Ito yung kaganapang ito nangyari sa Mateo Kapitulo 14. Itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia at sinabi niya yon sa Mateo Kapitulo 16. Ibig sabihin, sa panahon na yon, patay na po si Juan Bautista. Paano naging miyembro ng Baptist Church si Juan Bautista kung patay na siya bago na itayo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia? Nako palpak talaga yan, mga kababayan. Common sense lang ang gamitin, mga kapatid. Lalong-lalo na itong ginamit pang Greek word na Baptist face dahil nabasa sa Mateo 3:16, automatic si Kristo Baptist na kagad. Nako, mali yan, mga kababayan. Hindi naman Baptist Church ang dinutukoy dyan, kundi si Kristo ay Baptist dahil siya po ay nabautismuhan, hindi dahil siya ay miyembro ng Baptist Church, which is a violation ng fallacy of equivocation, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ng mga Baptist apologist, mga pastor ng Baptist, busted yan, palpak, naku, panlilin lang yan sa kapwa, mga kababayan. Pero mabuti na lang at may mga mangangaral ng Baptist Church na kinokondena ang ganitong pangangaral. Eto, panoorin natin ito. Kasi yung mga Baptist na kilala nyo, galing kay John the Baptist. Yung kulto yun Pag may Baptist na nagsabi na sila ay Baptist dahil galing sila kay John the Baptist, kulto po yun. Kitabs? Paano na ngayon yan? Nagkakontra-kontrahan na yung mga Baptist pastor at apologist? Nako, Kaya, tama nga talaga. At yan pong ating ginagawa. Isusumbat natin sa mga pasaway ang mga ginagawa nilang kapalpakan sa kanilang pagtuturo. Ano ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kabornok. At ito ang Factbusters!